Dami oh. So mga kabis, eto na yung mga kalamansi ko. Ayan. Nagiging magulang na sila dahil wala akong time mapipitasin sila. So eto naman yung isang puno pa ng kalamansi. Ang daming bunga nila mga kabis. Alam niyo ba kung bakit? Ang ginamit kong fertilizer dito ay yung naipakita ko na sa inyo, ang homemade organic fertilizer. Diba ang ganda, no? So, ang daming bunga. May dalawa akong puno na kalamansi na dapat kong pipitasin na. Ayan, ito yung isa. Medyo pakaunti lang yung bunga niya compare dito sa kabila. Itong nasa kanan. Ayan. Yung mga bunga niya ay sumasayad na sa aming sahig. So, magsisimula ako dito sa ibaba. Dami oh. Naalala ko yung kabataan ko. So naamoy ko itong kalamansi. Kapag namimitas ka, may amoy siya. So naaamoy ko yun at naalala ko yung kabataan ko. Meron kasi kaming mga tanim na kalamansi. Ng araw, kapag namimitas kami, ay ganito rin ang naamoy ko. Kahit dito sa malamig na lugar, nakakapagtanim ka ng kalamansi, no? Dahil kapag bibilhin mo to, una sa lahat, bihira ka lang makabili nito. Kahit sa mga Asian stores, bihira mo lang itong makikita na binibenta. Kung marunong lang tayong magmahal ng ating mga pananim, kung aalagaan natin ng mabuti sila at binibigay natin yung mga kinakailangan nilang mga nutrients, ay ang isusukli nila ay nagbubunga po sila ng marami, kagaya nitong puno na to. Meron pa dito oh. Ang mabigat na para sa kanya ang kanyang mga bunga. So itong iba, iiwan ko muna to dahil hindi naman sila gaanong hinog. Hinog na yan, pero ang ibig kong sabihin ay hindi sila kagaya nitong orange na talaga, na dapat na talagang pitasin dahil mabubulok na to eh. Kapag hinayaan ko to at ilalabas ko na dahil summer na nga, no? At natatamaan to ng ulan, mag-absorb ito ng tubig ulan at hindi na magtatagal ay magkakaamag at magsisimula na yung papangit ang itsura at hindi na rin magtatagal ay mahuhulog na siya. So sayang din. So ngayon, kailangan kong pitasin para naman mapakinabangan ko tong mga bunga niya.
kapag masipag tayo, susukliin tayo ng ating kasipagan. So ngayon, in this case, ang sukliin niya ay itong mga bunga niya. Ayan, di ba? So ayan, ang dami na. Makita nyo? Hindi pa nga ako nangangalahati sa pamimitas. Daming biyayang binigay si Lord sa akin, no? Dami pa, oh. Dami. So, ang kukunin ko ngayon ay itong hinog na hinog na. Iiwan ko itong iba. Dahil sobrang dami kasi. Ayan, tingnan nyo. Saganang-sagana sa bunga. Oh, sobrang dami, di ba? Ang bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ni kalamansi. Ay, nahulog. Log. Ay, nahulog. Kahit dito sa ibaba, oh, tingnan nyo. Oh, grabe. Para namang matutumba itong puno ng puno ng kalamansi ko. Dahil sa sobrang dami na bunga, para siyang nabibigatan. Mabigat ito para sa kanya. Ayan. So dito tayo ngayon. Dito. Diba? Ayan. So, kailangan kong mamadaliin ito para matatapos na. Basta masipag lang tayo, may matatanggap tayong biyaya. So, ito pa. Dami. Napakaswerte si Glenn sa Habis, no? Dahil daming biyaya. Sobrang dami, di ba? Mabait talaga si Lord sa akin, no? Dami kong biyaya galing sa Kanya. Ayan. Ikot natin ng konti para makita natin yung beauty niya, di ba?
kahabis, hindi na magtatagal. Matatapos na itong pamimitas ko ng calamansi dahil ang ubos na. Laki niya. Ito. Ilalala ang natira. Meron pa doon. So, o diba? Meron pa dito. Maliit na lang. Maliliit sila. Ang piraso. So, ang last na kukunin ko ay itong 3 piraso dahil tama na tong hinuha ko. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ito na yung bunga ng kalamansi kong nakuha dito sa aking 2 puno na calamansi. So, ayan mga kahabis. Dito na nagtatapos ang vlog ko ngayon. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod mga videos. Maraming salamat!